Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Praise God! Hallelujah! Napakasarap magpuri, magsamba sa ating Diyos na buhay. Let us give our precious moments. Amen! Yung Friday ng umaga, yung Friday na tanghali. Amen! Friday ng umaga, Friday ng tanghali, amen, is napakahalaga sa ating mga sarili. Pero mga kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo, the precious time that we have given to God is yung mga napakamahalagang time ng ating sarili na ibinigay natin sa ating Diyos na buhay. A blessed day, a blessed Friday to all of you, GSRK Abu Dhabi. Sa mga kapatiran ko, matagal ko nang hindi nakakasama. Mga kapatiran namin na nasa Al-Ain, nasa Banyas, nasa Khalifa. Yung iba, nagkikita-kita kami paminsan-minsan. Hallelujah. Praise God. Pagka tayo nasa mabuting kalagayan. Sa mga kapatid namin, amen, nag-positive sa COVID, God is our great healer. Anumang circumstances natin mga kapatid, it will not hinder us to worship and listen to His Word. Mga kapatid, magandang araw ulit sa inyo at sa aming mga kapamilya sa Pilipinas, kung nanonood man kayo, sa aming mga kaibigan, mga kakilala, hallelujah, amen. Yung isang oras yung pakikinig ng salita ng Diyos mga kapatid, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi ito masasayang. Amen. Ano man ang ginagawa mo ngayon, pwede naman yan mamaya. Amen. Let's devote this time to the Word of God. Pagkat ito lang ang magpapalakas, magpapatatag ng ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay buhay. Ilaw at gabay sa ating mga buhay na kung saan mas lalo nating nakikilala ang ating Diyos. Mas lalo tayong napapamahal sa Kanya at mas lalo tayong napapalapit sa Kanya. At habang tumatagal, ano man ang nangyayari sa ating mga buhay, sa Kanya lang tayo nagtitiwala. Amen, mga kapatid. Isang magandang Biyernes sa inyong lahat. Salamat kay Lord at patuloy ginagamit ang GSRK Abu Dhabi sa pagpapatatag ng ating pananampalataya. Amen, sa pagtutulong ng mga nangangailangan ng kapatiran. Amen, at sa pagpapalakas sa bawat isa. The church we know strengthens the weak. Amen. Hindi po mga kapatid, sarado ang simbahan. We are the church. Yes, nagsara yung music hub kapatid. Pero ang simbahan ni Kristo ay hindi magsasara. We are the church. Hindi papayag ng head of the church si Christ at ang katawan niya ay hindi kumikilos. Kapatid, patuloy na kumikilos, patuloy ang simbahan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, hallelujah. Bago tayo magsimula, let us pray. Father God in heaven, we give you thanks, we give you praise. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa buhay ng bawat isa. Lord, napakabuti mo sa nagdaang isang linggo sa aming mga buhay. O Lord, by your grace and your mercy, we are here, O Lord. Worshiping your name, praising your name, listening to your word, O Lord, trusting in you, O God, hallelujah, on your power, on your love, on your mercy and grace. Father God, we are here because of your grace. Na sa araw-araw ng aming pagtatrabaho kami nakakauwi, O Diyos, ng ligtas at wala ng anumang daladalang virus. Lord God, salamat for your divine protection. Thank you, Lord, for the blood of Jesus that covers us every day of our lives. Lord, salamat, napakabuti mo. Every day is a miracle, O God. Nararanasan namin ang experience namin, O Diyos, ang pag-iingat mo, ang kapangyarihan mo sa buhay ng bawat isa. Lord, dalangin din namin, O Diyos, sa umagang ito, O Lord. Hallelujah. Ng lahat ng aming kapatiran, hallelujah, naapektuhan ng virus, O Lord, we declare healing upon healing, your mercy, your touch, O God. Kung paano mo, O Diyos, pinagaling si Sisiani, kung paano mo, O Diyos, pinagaling yung iba, O Lord, paggagalingin mo rin sila in the mighty name of Jesus. Father, salamat, salamat. Napakabuti mo.
sa buhay ng bawat isa. Father God, sa aming pag-aral lang yung salita ngayong umaga, dalangin namin, O Lord, itouch mo ang aming mga puso. Palitan mo ito ng pusong laman. Tanggalin mo yung pusong bato. At ilagay mo ang Espiritu mo sa aming mga buhay para kami mag-respond, O Lord, sa iyong salita. At aming itong maisapamuhay. Lord, salamat, salamat. Ikaw lang maita sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, ikaw magturo sa amin ngayong araw. Hallelujah. Let your will be revealed, O God. Hallelujah. Hallelujah. Let your word, hallelujah, be revealed. Hallelujah. 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 Let your purpose, let your power be manifested in our lives. Hallelujah. And we claim victory upon victory. Tanuman, O Diyos, mga kasalanang meron kami. Nakikita mo pang kasalanan. Karumihan sa aming puso't isipan, kami nagpapalinis ng banal na dugo ni Jesucristo. Patawarin mo kami, O Diyos. We humbly say sorry, O God. Lord, salamat, salamat. At sa mga kapamilya naming nagdadalamhati na wala ng mahal sa buhay. Hallelujah. Ang pamilya ni Sister Shin, O God, Lord, we declare comfort upon them, O God, hallelujah. At magtiwala, O Diyos, na ang aming buhay ay nakasalalay lamang sa iyo. Anytime, O Lord, kukunin mo ito. And remind us always, O God, habang nabubuhay kami. We need to give our best to you, O God. We need to serve you, O Lord, to trust on you, O God. Hallelujah, hallelujah. And focus on eternal things. For all these material things, even this physical life, O Lord, will be vanished anytime. In your time, O God. But the eternal things, O God, our eternal life will last forever in your kingdom. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We bring back glory, honor, and adoration to your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Ang monthly theme natin is living in God's Word. Mamuhay sa salita ng Diyos. At ang pag-aralan natin ngayong salita ng Diyos, hallelujah, isang example na kung saan ang taong namuhay na wala sa salita ng Diyos ay buhay na patay, kapatid. Hallelujah. Akala mo buhay ka, pero patay ka pala. Akala mo kontento ka, pero hindi naman pala yun yung tunay na pagkain. Akala mo okay kung anong meron ka, pero hindi mo naman pala yun madadala. Hallelujah. Let's read our Bibles in Luke 15, verse 11 to 32. Lucas 15, versikulo 11 hanggang 32. Luke 15, verse 11 to 32. Very familiar verse. Very famous verse, the prodigal son. Amen. Amen. Marahil narinig niyo na ito, mga kapatid. And I pray and I believe na ngayong araw na ito, maraming ituturo sa atin si Lord. Most especially in moments like this. Most especially, hallelujah, sa mga taong hanggang ngayon hindi pa bumabalik sa Diyos. Still a prodigal son. Kapatid, this is the right time. This word is very timely. Hallelujah. Basahin natin, Luke 15, verse 11. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng nakababata sa kanyang ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin. At hinati niya sa kanya ang pag-aari. Makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang kapatid, ang nakababatang anak, ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain at doon nilustay ang kanyang kabuhayan sa makaaksayang pamumuhay. Ungodly, not living in God's Word. Nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at siya'y nagsimulang mangailangan. Kaya't pumaroon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon.
na nagpunta sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. At siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy, at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. Subalit nang siya'y matauhan ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako rito'y mamamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Verse 20, siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin niyo rito ang pinamagandang sa kasuotan at isusuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito, at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan, at sila'y nagsimulang magdiwang. Verse 25, samantala nasa bukid ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at papalapit sa bahay, nakarinig siya ng tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano ang kahulugan nito. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya'y tinanggap niyang ligtas at malusog. Subalit nagalit siya at ayaw pumasok. Lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan. Subalit sumagot siya sa kanyang ama, tingnan mo, maraming taon nang ako'y naglilingkod sa iyo, at kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayunman ay hindi mo ako binibigyan ng kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak mong ito, at lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae at pinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palagi kong kasama. Ang lahat ng akin ay sa iyo. Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak, sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, ang title ng preaching ngayong umaga is He's waiting for you. Just come home. Inaantay ka niya. Manumbali ka lang. Umuwi ka lang, kapatid. Inaantay ka niya. Umuwi ka lang, kapatid. Prodigal means wasteful, self-indulgent, maaksaya. Lahat ng iniisip yung para sa kanya. Irresponsable, alibugha. Yun yung prodigal, kapatid. Tingnan mo sarili mo. Prodigal ka ba? Tingnan mo sarili mo 5 years ago. Or ngayon, still maaksaya ka. Alibugha. Ang iniisip mo lang sarili mo. Irresponsable. Amen. Mga kapatid, sa araw na ito, maraming ituturo sa atin ang ating Diyos sa kanyang salita. Sa Luke 15 verse 11 to 13, ang sabi dito, sinabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng nakababata sa kanila, amen, yung youngest son, Ama, ibigay mo sa akin ang aking mana. At binigay naman ng kanyang ama. Amen. At ibinenta ito, inipon at binenta, at nagpakalayo. Amen. Hallelujah.
Kapatid, number 1, wait for your blessings and use it purposely in accordance of God's will. Antayin mo ang pagpapala mo, kapatid. At kung natanggap mo man ito, gamitin mo ito sa tamang paggamit na naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Friday, day off. Yung iba may trabaho, praise God, at salamat sa mga buhay nila. Amen. Kung walang kliyente, nagpupursiging makapag-live upang karinig ng salita ng Diyos. Binigyan sila ng time, ginamit sa tama. How about yung mga day off ngayon na hanggang ngayon tulog pa rin? Mga kapatid, ang oras ay pagpapala. Ang Friday ay pagpapala. Gamitin mo ito na naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Mana, ang alam kong mana, natatanggap pag wala na yung mga magulang, pagpatay na. Pero itong alibughang anak, makasarili, irresponsable, buhay pa yung kanyang magulang, kinuha na yung mana. Kapatid, wait for your blessings. Kung meron kang mamanahin sa magulang mo, antayin mo, wag mong madaliin. Amen. Kung meron kang inaasahan kay Lord, wait patiently, kapatid. Wait patiently. Kung may prayers ka na hindi pa sinasagot ni Lord, wait patiently. Baka hindi ka pa handa. At gaya ng anak, malustay mo lang sa kawalan. Malustay mo lang yung pagpapala ni Lord. At hindi man lang napapurihan ang kanyang pangalan. Baka hindi ka pa handa, kapatid. Wait for your blessings. Alam ni Lord kung kailan ito ibibigay sa'yo. At hindi yan ibibigay ni Lord sa'yo kung ito'y ikakasama mo. Amen. Punta tayo sa verse 14 to 16. Verse 14 to 16. Amen. Lumayas yung anak. Nagpakalayo. Nilustay yung pera niya. Yung kayamanan niya. Verse 14, nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. At siya'y nagsimula mangailangan. Naubos yung pera. Sa babae, sa bisyo, sa lahat ng mga makamundong bagay ng mga pansamantalang kaligayahan. Kung meron ka ngayon, kapatid, yan sa pamumuhay mo, tanggalin mo na yan, kapatid. It will not last forever. Amen. Bago dumating yung result ng COVID test, yung iba, pray ng pray. Kapatid, ipag-pray mo kami, kapatid, ipag-pray mo kami na sana maging negative ang result. Nung dumating yung negative result, di naman lang mag-pray, di man lang magpasalamat sa Diyos. Anong ginawa? Nag-inuman. Hallelujah, praise the Lord. Kapatid, kung ikaw yan, magsisi ka. Kaibigan, mga kaibigan ko, kung naririnig nyo to, magsisi kayo. Magsisi kayo. Kaya't pumaroon siya at sumama sa isang mamamayan. Amen. Sumama siya sa isang mamamayan doon. At namasukan bilang tagapagpakain ng baboy. At dumating sa punto, kapatid, na pinagnaasaan niya. Nanabik siyang kainin yung mga pagkaing baboy pagkat siya'y gutom na gutom. Kapatid, number 2. Do not be contented on the offers of this world. Maraming ino-offer ang mundong ito, kapatid. Huwag kang makontento. Because it will not last forever. Matatapos at matatapos yan. Nakakalungkot isipin, mula nung nagsara yung ABS-CBN, makikita mo ang daming post. I cannot live without ABS-CBN. Hallelujah, praise the Lord.
Hindi kumpleto ang buhay ng walang ABS-CBN. Hallelujah. Praise the Lord. Kapatid, magsisi ka kung naririnig mo to. Ang babaw ng buhay mo kung ang nagkukumpleto nito ay isang channel lamang. Ang dapat na magkumpleto sa iyo ang pagmamahal ni Jesucristo. 2,000 years ago namatay siya para sa iyo, kapatid. Hindi yung ABS-CBN ang magkukumpleto ng buhay mo. Kung ikaw yan ngayon, kapatid, kaibigan, ang dami kong kaibigan, kapamilya, magsisi ka. Maraming post, nagsara yung ABS-CBN, maraming nalungkot. Wala man lang nag-post noon, nung nagsara yung mga simbahan, di makapag-social gathering, hindi makapag-worship ng sama-sama pisikal. Wala man lang nag-post. Kapatid, pinapakita lang na ang mahal ng tao, kontento ang tao kung ano yung ino-offer ng mundo, hindi yung ino-offer ng langit. Hallelujah. Ikaw ba yan? Magsisi ka. Gaya ng prodigal son. Amen. Akala niya yung security niya. Akala niya it will last forever. Kayang-kaya ng kayamanan niya. Ang dami. Kaya siya nagpakalayo. Umalis sa kanyang ama. Tanggalin na yung YouTube. Mga kapatid, kung ikaw yan, na kontento sa offers of this world, magsisi ka. Hallelujah. Kung titingnan natin ang ating mga sarili, lahat tayo kagaya nitong prodigal son. Maraming panahong inaksaya dito sa mundo to pursue life, hanapin ang tunay na buhay. To seek life. Pero binabaliwala, ignoring yung heavenly inheritance na ino-offer ng langit. Saan napunta yung buhay ng mga tao? Sa bulok na pamumuhay. Amen? Namuhay nang hindi naaayon sa salita ng Diyos. Imbis na matagpuan ang tunay na buhay, namuhay tayong patay. Gutom sa tunay na buhay, kadalasan, kontento na tayo sa pagkaing baboy. Masakit. Akala natin, busog na busog yung ating laman. Pero yung kaluluwa, gutom na gutom, mahina. Akala natin, ang ganda ng ino-offer ng mundo. Pero during COVID times, during lockdown, kapatid, pinatunayan lamang ng Diyos na ang napaka-importante sa panahong ito, walang iba, kung anong meron kang pananampalataya, kung gaano kakatatag sa pananampalataya sa ating Diyos. Amen? Big slope is not for children of God. Yung kaninang prodigal son, mayaman kinuha yung mana. Nung naubos yung mana na masukan, bilang alipin, tagapagpakain ng baboy. Dumating sa punto ng kanyang buhay na gutom na siya, wala siyang malalapitan. Pinagnasaan niya, kapatid, ang pagkain ng baboy. Amen. Kapatid, ang pagkain ng baboy ay hindi para sa iyo at hindi para sa akin. Kung anak ka ng Diyos, hindi para sa iyo ang pagkain ng baboy. Pero sometimes akala natin ito na ang pinakamasarap. Pero deception pala, panluloko to ni Satan. Just to justify our flesh, yung ating laman. Makontento yung ating laman. Not our spirit.
Ito yung twist, mga kapatid. At your lowest point of your life, this is the best place for us to find who really we are. We come to Jesus. We come to repentance. Ano sa verse 16? At siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan ng kinakain ng mga baboy at walang sino mang magbibigay sa kanya ng anuman. Amen. I see her grace, kapatid. Grasya ng Diyos. In the lowest point of your life, makikita mo ang grasya ng Diyos. Yung time na kailangan malagyan ng pagkain ng iyong sikmura, wala kang malapitan. Amen. Kahit yung pagkain ng baboy, pero kahit na isa, walang nagbibigay. Sino nakaranas nito? Yung andami mong nilapitan na kaibigan, lahat walang maitulong pagkat sila'y nangangailangan rin. Bakit, Brother Aaron? Kung naalala nyo, yung preaching dati, what a dead man can do. Paano ka matutulungan na yung nilalapitan mo ay isang patay rin? Ano ang maitutulong ng patay, kapatid? Parehas kayo patay. I see her grace of God. Amen. Nakita ko dito yung sitwasyon na walang-wala ka. At kahit sino ang nilapitan mo, ay wala talaga. Kasi hanggat meron siyang malalapitan, makakapagtustos, ang repentance is imposible. Amen. During COVID times, very timely. Ano ang tinuro sa atin ng COVID-19? Ano ang natutunan natin sa COVID-19? Kagabi nag-comment ako dun sa post sa Facebook. Hindi makapagantay ng rasyon ng bayan namin, kapatid. Almost 2 months ng lockdown. Nakakalungkot kung hanggang ngayon walang nabago sa pag-uugali mo. Nakakalungkot kung hanggang ngayon wala kang natutunan sa buhay. Nakakalungkot kung hanggang ngayon hindi ka marunong mag-antay sa Diyos. Amen. COVID times, I see her grace. Nung pumutok yung COVID March, kapatid, paano kung ito na yung pagbabalik ni Kristo? Maraming hindi handa at maraming maiiwan. Praise God. At dumating ang COVID bago dumating si Kristo. You have to treasure that time, kapatid. You have to treasure this time na maging handa tayo sa kanyang pagbabalik. Pagkat di nga tayo handa nung COVID. Mga kapatid. I see her grace. Alam niyo mga kapatid, ang nature ng tao ay lumayo sa Diyos. Yan yung naturalisa ng tao. Aminin. Amen. Praise God. Kaya ako Webes pa lang nagpo-post na dun sa group natin na bukas meron tayong worship service. Amen. Bago mag-start, nagre-remind pa rin ako by 10 minutes. Mag-start na tayo. Bakit? Ang naturalisa ng tao, kapatid, lumayo sa Diyos. That's for sure. Aminin. Amen. Hindi pa tapos yung sermon para kang nagmamadali. Ang tagal naman ni Brother Aaron. Yun yung naturalisa ng tao. Lumayo sa Diyos. At, ito yung good news. Ang grace lang ni Lord, ang grasya at habag ng Diyos, ito rin ang magpapanumbalik sa tao, sa Diyos. Amen. That's why we need to rely not on our own selves. Pagkat kung magre-rely tayo sa ating sarili, kapatid, naturalisa ng sarili natin, lumayo sa Diyos.
But if we will rely on God's grace, the tendency, that power of that grace is to come back to God. Amen. Ang grasya ng Diyos ay hindi lisensya para magpatuloy ka sa kasalanan. Ang grasya ng Diyos ay kapangyarihan para manumbalik ka sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Luke 15, verse 17 to 19. Subalit nang siya'y matauhan, ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako rito'y mamamatay sa gutom? Titindig ako at pupunta sa aking ama, at ang aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. 19, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, ituturing mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Mga kapatid, number 3, come back to your senses. Reclaim your identity. Amen. And only God makes it possible, kapatid. Only God is the one who moves you, enables you to come back to your senses. Kapatid, natauhan yung bunsong anak. Bakit ako kakain ng pagkaing baboy? Bakit ako mamamatay dito sa gutom? Kung iisipin ang dami ng alipin ng aking ama na labis-labis at maraming tirang pagkain, babalik na lang ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanyang, hindi na ako karapat-dapat maging ama mo, anak mo. Ako'y nagkasala sa iyo at nagkasala sa langit. Gawin mo na rin lang akong alipin. Kapatid, natauhan yung bunsong anak. Kapatid, but God is the one who allows him to come back to his senses. Kailan ka ba, naalala mo ba kung kailan ka natauhan sa buhay mo? Hindi mo yun gawa, kapatid. Amen. It's the power of God. Amen. Sabi ni Charles Spurgeon, when you feel yourself to be utterly unworthy, you have hit the truth. Amen. Kung naramdaman mo daw or natagpuan mo or nakita mo na ang iyong sarili ay lubos na hindi karapat-dapat, tumama ka, kapatid. Tinamaan mo, kapatid. Natumbok mo, kapatid. Lahat tayo hindi karapat-dapat nung binuhay ni Lord ang ating mga senses. Lahat tayo hindi karapat-dapat nung tayo'y natauhan mula sa kadiliman. Same with the youngest son. He see himself unworthy. Nakita niyang hindi na siya karapat-dapat na anak, tawaging anak, pagkat nagkasala siya sa kanyang ama at sa langit. Amen. Mga kapatid, makinig kayo. Kung makikita lang natin ang depravity ng man, yung kasamaan mo at kasamaan ko. Amen. Kung makikita mo lang kung gaano tayo makasalanan, we will realize that we need the blood of Jesus to cleanse us. And very need of the Savior, Jesus Christ. Habang mas lalo mong nakikita ang iyong sarili na makasalanan, walang pag-asang makarating sa langit, mas lalo mong marirealize na kailangan mo si Kristo bilang tagapagligtas ng buhay mo. Amen. At habang nakikita mo na ikaw ay makasalanan, doon ka magtitiwala na kailangan mong tagapagligtas. At doon mo ma-appreciate ang ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Doon ka ngayon magagalak. At yun yung magiging source ng joy mo kahit maraming problema sa buhay.
In COVID times, during this COVID, balikan mo ang ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. And you will forget your situation. Because you will be overwhelmed. The love, the unconditional and the amazing love that Christ did on the cross for you and for me. Amen. Amen. Ma-appreciate mo. Mabibigyan mo ng halaga ang tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Wala na dapat kapangyarihan sa iyo ang kasalanan pagkat napagtagumpayan na ito ni Kristo. Kung tinatawag mo sarili mong Kristiyano, hindi ka na nagagalak ngayon sa kasalanan. Kinakamuhian mo na ito. Natauhan ka na. Nakita mo na ang pagkakasala mo. At sabi ng youngest son, babalik ako pagkat ako'y nagkasala sa aking ama at sa langit. At sa tingin ko, hindi na ako karapat-dapat tawaging anak. Amen. Babalik ako at magpapaalipin na lang sa kanya. Pagkat yung mga alipin ng aking ama ay may disenteng pagkain. Hindi ganitong pagkain. Baboy, kapatid. Kapatid, yung bunsong anak, babalik lamang para sa disenteng pagkain. Not the real life. He came home between fear and hope. Pauwi siya ng bahay na merong daladalang takot at pag-asa. Amen. Takot, fear for being rejected. Baka hindi siya tanggapin. At pag-asang siya'y tatanggapin. Amen. Alam niyo mga kapatid, nung pauwi yung prodigal son, amen, malinaw sa kanya na magpapaalipin na lang siya. Malinaw sa kanya na lahat ng kanyang matatamasa, kakainin, matatanggap. He has to gain it. Malinaw sa kanya na paghihirapan niya ang lahat ng kanyang kakainin, ang lahat ng kanyang matatanggap bilang alipin. Amen. Amen. Ikaw ba ito, kaibigan? Ikaw ba ito, kapatid? Natatakot ka ba na sa iyong panunumbalik sa ating Ama sa langit ay baka ikaw ay hindi tanggapin? Ikaw ba ito, kapatid? Uulitin ko. Natatakot ka ba na sa iyong panunumbalik sa ating Ama sa langit, natatakot kang hindi kanya tatanggapin? Huwag kang matakot, kapatid. Siya yung Diyos na gumising sa'yo. Siya yung Diyos na nagmulat sa'yo. He let you to come back to your senses. Na ikaw ay nagkasala. Kaya ikaw ay magsisisi at manunumbalik sa Kanya. At sigurado ako, kapatid, siya din yung Diyos na nag-aantay sa'yo. And His arms are wide open, ready to accept and embrace you with His love through Christ Jesus. Amen. Yung Diyos na pumukaw at nagmulat ng mata doon sa prodigal son, siya rin yung Diyos na tatanggap sa Kanya. Amen. Hindi ka pwedeng imulat ni Lord sa kasalanan kung hindi Kanya tatanggapin. Minulat Kanya na ikaw ay makasalanan. Nakita mo ang iyong pagkakasala, ang iyong karumihan. And ma-appreciate mo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay matubos sa kasalanan na yan. And God is the same God who will accept you whatever your past. Kapatid, no matter is your past. Hindi importante ang iyong past. Hindi pinag-uusapan kung ano ka noon. Ang importante, bumalik ka lang sa Kanya. Whatever is your past, just
come home, kapatid. Amen. Just come home. Manumbalik ka lang sa Kanya. Luke 15 verse 20. The heart of the Father. Sabi sa verse 20, pauwi na yung prodigal son. Amen. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit, habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. Hallelujah. Praise the Lord. Di man lang to ini-expect nung prodigal son. Bakit? Kapatid, the heart of the Father. Ang puso ng ating Ama. Bakit natanaw ng Ama? Ano yung ginagawa ng Ama? Malayo pa lang yung anak natanaw na ng Ama. Anong ginagawa ng Ama? Inaantay ang kanyang anak. Oras-oras, araw-araw, inaantay kanya, kapatid. Saan nakapwesto? Bakit nakita? Siyempre, sa mataas ng parte ng bahay. Pwedeng nakapwesto yung tatay andun sa terasa, andun sa rooftop. Inaantay lagi ang pagbabalik ng kanyang anak. Malayo pa, nakilala niya na ang kanyang anak. Bakit? Kapatid, kilala ka ng ating Ama sa langit. Lagi kong sinasabi sa life, not even a single moment of your life, God missed you. Hindi ka nawala sa paningin ng ating Diyos Ama, kapatid. Hindi ka nawala. Akala mo lang yon, pero di ka nawala sa paningin ng ating Diyos Ama. Lagi kanyang inaantay, lagi kanyang sinusubaybayan. The Father knows him very well. Amen. Kilalang kilala ka ng iyong Ama sa langit. Even your hairs are numbered. Pati yung bilang ng iyong buhok, kapatid, bilang niya, alam niya. Yung puting buhok ni Brother Errol, bilang ng ating Diyos sa langit. Amen. Kilala ka ni Lord. He's always waiting for you. Kanila palang pagising mo 9:00, nag-pray ka, naghanda ka, nagbihis ka. Amen. Para merong live mamaya, makapagsabay ka. Kapatid, natanaw yun, nakita yun ng Diyos. Kapatid, hindi yun lingid sa Kanya. Amen. Anong ginawa ng tatay? Tinakbuhan, tumakbo palapit sa anak. Hinagkan at hinalikan. Hinagkan, hiyakap. Hallelujah. Kiss is a sign of affection. Kiss is a sign of forgiveness. Wala pang binabanggit yung tatay. Action speaks more than words, kapatid. Yung yakap at yung halik ng tatay is more than enough. Let's go back to verse 18 and 19. Ang sabi sa verse 18, 19, amen. Titindig ako't pupunta sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo na lang ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Kapatid, bago siya umuwi, buo na ang sasabihin niya sa kanyang ama, na hindi na siya karapat-dapat na tawaging anak, kundi ibilang na lang siya bilang isa sa kanyang mga upahang lingkod, mga alipin. Pero after that kiss, after that yakap, kapatid, ano nangyari sa verse 21?
Sabi sa verse 21, at sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Kapatid, may nawawalang kataga. Hindi na nabanggit ng anak na ibilang siya bilang isa sa kanyang mga alipin. Kapatid, that's the power of forgiveness. Naramdaman ng anak ang pagpapatawad, an acceptance ng kanyang ama. Hindi niya na nabanggit na ibilang siya bilang isa sa mga upahang lingkod ng kanyang ama. Amen. Amen. Hindi niya na na-feel yung condemnation. Hindi niya na-feel yung paghuhusga, kapatid. Because sabi sa Romans 8 verse 1, now there is no condemnation in Christ. Kung na kay Kristo ka ngayon, kapatid, dapat hindi mo na nafe-feel ang paghuhusga, kundi ang pagmamahal ng ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Number 5. Luke 15 verse 21 to 24. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin nyo rito ang pinakamakagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ng kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito at tayo'y kumain at magdiwang. Hallelujah. Kapatid, the Father not only better to him than his fears, but better to him than his hopes. Kanina, takot siya na ma-reject, pero umaasang tanggapin. The Father not only received him, amen, hindi lang siya, kapatid, tinanggap ng kanyang ama, kundi tinanggap pa siya ng may respeto, hinagkan, niyakap. Amen. He came home in rags. Na-imagine mo yung damit ng anak, kung gaano karumi, butas-butas. Sigurado akong hindi makakabili ng bagong damit pagkat wala ngang makain. And his father not only clothed, he gave him. Hindi lang siya dinamitan, but adorned him, putting the robe, amen, the best robe that symbolizes the robe of righteousness of Christ. Amen. As a token of his welcome reception to the family. Amen. Amen. Bilang simbolo na siya ay katanggap-tanggap ulit, tinanggap ulit sa pamilya. Amen. And Father's love and regard, he put the ring on him. Sinuotan siya ng singsing. Pinapakita kabilang uli siya sa pamilya. Amen. Ring of inclusion in the love of Father, Son, and Holy Spirit. Ganon, kapatid, pag manumbali ka sa ating Diyos Ama. Amen. You will be again included in the loving fellowship of the Father, Son, and the Holy Spirit. He returned barefoot. Sigurado akong nakapayakayakap to, kapatid. At nang uwi siyang nakayapak, alam natin, masakit ang kanyang paa. Binigyan siya ng sandals. Amen. Pwedeng magang-magana ang kanyang mga paa. Wala yan mabiling sandals pagkat wala ngang makain. Amen. Malayo ang kanyang nilakad pagkat nagpakalayo siya. Wala siyang masakyan pagkat wala ngang makain. Amen. But his father provided him the sandal to render him easy and comfortable. Para maging easy at komportable ang kanyang paa. The sandals of peace. Amen.
He came home hungry. Umuwi siyang gutom. Hindi lang siya pinakain ng kanyang ama, kundi pinaghandaan pa, amen, ng isang piyesta. Kapatid, a son is always a son. Ang anak, ano man ang gawin mo, anak pa rin siya. A son is not a son and cannot be a slave. Nakalimutan nung bunsong kapatid na ang nawala lang ay yung kanyang mana. Ang kinuha niya lang, ang nilustay niya lang ay yung kanyang mana. Pero yung pagiging anak, andun pa rin. Kapatid, kung yan yung nararamdaman mo ngayon, kaibigan, kung akala mo ang dami mong pagkakasala kay Lord, ang dami mong nilustay na pera, oras, panahon, nilustay mo sa mundong ito at hindi mo ginamit sa karya ng Diyos. At nahihiya kang manumbalik sa ating Diyos. Kapatid, nagkakamali ka. Nagkakamali ka. Ang anak, a son is a son. He cannot be a slave. Kung anak ka ng Diyos, pagbalik mo sa Kanya, anak ka pa rin. You can call Him Abba, Father. Amen. For the sinners who truly repented and cast themselves to the divine mercy of God. Yung mga tao, yung mga makakasalanan na tunay na nagsisisi at talagang isinuko ang kanilang buhay, ipinagkatiwala ang kanilang buhay sa habag ng Diyos, God will do exceedingly above what we could have imagined or think of. Yung inaasahan ng anak is dissenting pagkain lang at maging alipin. Pero ang kanyang natunggap, sobra-sobra pa, kapatid. A robe, a ring, a sandal, and a feast. Hindi man lang yan naisip nung prodigal son sa kanyang pagpapalik. The son who is lost is now found. Kung kinakausap ka ngayon, kaibigan, mga pare, mga mare, mga kababayan ko, mga kapamilya namin, kung kinakausap ka ngayon ni Lord, habang naririnig mo ang preaching na to, na bumalik ka na sa Kanya, sundin mo, kapatid, ang boses na naririnig mo at hindi ka magsisisi. Gaya ng prodigal son, nung in-enable siya ni Lord na matauhan at mamulat sa mali niyang ginawa, siya'y nanumbalik sa kanyang ama. Kapatid, manumbalik ka sa ating Diyos Ama. Luke 15 verse 25 to 32. Eto na. Hallelujah. The love of the Father. June 12, 2001. Almost 19 years ago. Si Brother Errol ay lumayas. Lumayas ako sa aming bahay. Napunta ako kung saan-saan, sa Laguna, kasama yung kumpare ko. Napunta sa Pangasinan, ang dami. Napunta kung saan-saan, kapatid. Napunta sa Pampanga. Napunta sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Lumaya si Brother. Nag-start na yung klase. Hindi pa ako bumabalik. But nung in-enable ako ni Lord, matauhan ako. Amen. Bumalik ako sa aming bahay, July 1. More than 20 days. Alam niyo, mga kapatid,
Pagdating ko sa bahay, si Papa lang yung nasa bahay. Sabi niya, Errol, kumain ka na. Kain ka muna dyan. Pagkakain mo, matulog ka, magpahinga ka. Mamaya na tayo mag-usap. At habang kumakain ako, kapatid, ang aking ama, si Papa, ispasipol-sipol, kumakanta. Wala man lang akong narinig. Wala man lang akong narinig na masasamang salita. That's the love of the Father, kapatid. That's the love of the Father. Kaya kung natatakot ka sa panunumbalik mo sa Diyos, hindi ka tatanggapin. Nagkakamali ka, kapatid. The love of the Father, we cannot imagine. We cannot measure, kapatid. He's always waiting for you. Just come home. Amen. Luke 15, verse 25 to 32. Samantala, nasa bukid ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at palapit na sa bahay, narinig niya siya ng tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alipin at itanong kung ano ang kahulugan nito. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ang pinatabang guya ng iyong ama dahil siya'y tinanggap niyang ligtas at malusog. Subalit nagalit siya at ayaw pumasok. Lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan. Subalit sumagot siya sa kanyang ama, tingnan mo, maraming taon nang ako'y naglingkod sa iyo at kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayunman ay hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak mong ito, lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae at ipagpatay mo pa siya ng pinagtabang guya. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palagi kong kasama. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Ngunit nararapat lamang ang magsaya at magalak, sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan. Hallelujah. Sino sa inyo ang natuwa sa ginawa ng tatay dun sa bunsong anak? Kinuha yung kayamanan, nilustay, nagutom, nagpakalayo, at nang bumalik, tinanggap, binigyan ng best robe, sinuutan ng singsing, binigyan ng sandal, pinaganda ng piyesta. Sinong natuwa, kapatid? Sure, natuwa ka? Let's go on. Amen. Yung panganay na lalaki, yung panganay na anak, galing sa bukid nagtatrabaho. Nung pauwi na siya sa bahay, narinig niya may tugtugan, may sayawan, tinanong niya yung alipin, ano ang nangyayari? Dumating yung bunso mong kapatid. Tinanggap ng iyong ama. Amen. At pinagpatay pa ng pinatabang guya. Pinaghandaan pa ng piyesta. Nagalit. Nalungkot ang kapatid na panganay. Again, I will ask, sino natuwa sa pagtanggap ng tatay sa bunsong anak? Amen. Wag na tayong lumayo, kapatid. Sa JSRK Church, do we see ourselves holier and better to others? Nakikita ba natin ang ating sariling mas mabuti, mas banal, mas magaling kaysa sa iba? Ako mas masipag, mas maraming ginagawa, siya pa upo-upo lang. Hindi ko namimiss yung prayer chain. Lagi akong sa Bible study, sa set-up ministry, sa music ministry. Gaano kadalas ang Kristiyano ganito? Amen.
na imbes na mag-celebrate sa pagbabalik ng kanyang kapatid, ay hinuhusgahan ang kanyang nakaraan. How about kung may bumalik na kapatiran sa JSRK? Yung kapatirang umalis, may nagawang kasalanan, at bumalik. At nalaman yung pinaghandaan ni Brother Errol ng isang magandang dinner. Makikipag-celebrate ba kayo? Or huhusgahan nyo yung kapatid na bumalik? Magsasaya ba kayo sa isang kapatirang bumalik at pinaghandaan ni Brother Errol na masarap na dinner? Or maiinggit kayo? Kapatid, yun yung nangyari doon sa anak na panganay. Nung nalaman niya na pinaghandaan pa ng tatay niya ang pagbabalik ng kanyang bunsong kapatid, siya'y nagalit at hindi pumasok. Pinakiusapan siya ng kanyang tatay, subalit sumagot pa siya. Amen. Tinanggap mo siya. Ito yung lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae, at pinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya. Ako, matagal tayo magkasama, kailanman hindi mo man lang ako binigyan ng kambing para sa aking mga kaibigan. Amen. Let's examine ourselves, mga kapatid. Ikaw ba yung bunsong anak? Or ikaw yung panganay na anak? Amen. Are we doing our ministries as an obligation, seeing ourselves as slaves? Amen. Ginagawa ba natin ang mga gawain sa JSRK? Pero nakikita natin parang alipin tayo. Or we are doing it as a product of our relationship to our Father in heaven through Christ. Or ginagawa natin to, masaya natin ginagawa, pagkat ito ang produkto or bunga ng ating relasyon sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Kapatid, kung napipilitan ka lang sa ginagawa mo sa ministeryo ng Diyos, magsisi ka. It must be of the fruit of our relationship to God. Dapat masaya ka, ginagawa mo ang gawain ng Diyos. This is the sad part. Sa verse 19, amen. Sa verse 19, nung bago umuwi yung bunsong kapatid, sabi niya, I am ready. Handa akong maging alipin. Hindi niya maintindihan ang kanyang ama. Hindi niya kilala ang kanyang ama. Meron bang anak na gagawing alipin? Meron bang ama na gagawing alipin ang kanyang anak? Amen. Sa verse 29, amen. Sabi sa verse 29, sabi nung panganay, subalit sumagot siya sa kanyang ama, tingnan mo, maraming taon na ako'y naglingkod sa iyo, at kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayunman ay hindi mo ako binigyan ng kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Kung yung bunsong anak is handang magpakaalipin, yung panganay na anak na andun kasama sa bahay ng ama, ang paningin sa sarili niya is hindi anak, kundi alipin rin. Kapatid, asan ka dito? Asan ka dito, kapatid? Anong sagot? So both child don't know and understand their father. Hindi nila kilala ang kanilang ama. Bakit? No fellowship. Walang relasyon. Kung nasa loob ka ng Abu Dhabi GSRK Church at ang relasyon mo kay Brother Errol hindi sa Diyos, putulin mo, kapatid. Putulin mo. Mas okay nang wala tayong relasyon.
basta meron kang relasyon sa ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung ang nagpabago ng buhay mo si Brother Errol, kapatid, putulin mo mali yan. Dapat ang nagbago ng buhay mo ang Diyos. Pagkat ko ako yung nagbago ng buhay mo, kayang-kaya rin ng isang tao na ibalik ka sa dati. Pero pag binago ka ng Diyos, hindi ka nila maibabalik sa dati. Kung tingin mong alipin ka, kapatid, baguhin mo pag-isip mo, magsisi ka. Hindi ka alipin, anak ka ng Diyos. At ginagawa mo ang ginagawa mo ngayon sa gawain ng Diyos, pagkat ito ang bunga ng iyong relasyon ng anak at ang Diyos. Relasyon ng anak at ng Ama. Sabi sa Luke 15 verse 31, ano sagot ng Ama? At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palagi kong kasama, ang lahat ng akin ay sa iyo. Amen. Kapatid, dalawang magkapatid, panganay at bunso. Nung kinuha ng bunso ang kanyang yaman, ang mana, kalahati ibinigay ng Ama. Kanino yung kalahati? So lahat ng natitirang kayamanan, ari-arian dun sa bahay ng Ama, kanino? Para sa panganay. Amen? Pagkat nakuha na ng bunso yung party niya. Amen? Yung mana niya. Pero hindi ito nakita ng panganay na anak na yung natitirang yaman ng kanyang ama ay lahat sa kanya. Sabi nung anak nung ama, magkasama tayo palagi. At ang lahat ng akin ay sa'yo. Bakit hindi ito nakita ng panganay na anak? Pagkat ang panginingi ng panganay na anak ay hindi anak kundi alipin ng kanyang tatay. Nakakalungkot, kapatid. Kapatid, change your mind. Baka ang tingin mo sa sarili mo alipin ng Diyos. Hindi. Anak ka ng Diyos. All that He has is yours. Kaya kung anumang meron ka ngayon, galing yan sa iyong Ama. Amen. Anumang meron ka ngayon, galing yan sa ating Diyos. Amen. Amen. Anger hinders. Anger and envy hinders us to see and appreciate what we already have. Ang dahil sa galit, ng dahil sa kainggitan, sa pag-iinggit, hindi nakikita ng panganay na anak kung anong meron siya. Yung lahat palang natitirang kayamanan ay sa kanya yon. Pero di niya yun appreciate, di niya yun nakita. Pagkat galit siya dun sa bunsong kapatid, at naiinggit siya dun sa bunsong kapatid, at nung bumalik, pinaghandaan pa ng kanyang tatay. To my fellow workers of Christ, let's make sure that while we are serving God's kingdom, the most important thing is to have a fellowship to our Father. Nasa music ministry ka man, nasa set-up ministry ka man, kung wala kang fellowship, personal na relasyon sa ating Diyos, yung devotion time, yung kayo lang dalawa ni Lord nag-i-enjoy ng presensya ng bawat isa, napaka-importante, kapatid. Kung napapagod ka na sa ministry, magpaalam ka lang kay Brother Errol. Magbalik ka sa presensya ng Diyos, kapatid. At sisiguraduhin ko sa iyo, pag nasa presensya ka ng Diyos, pag nasa fellowship ka ng iyong Ama through Christ, hindi ka mapapagod. Hindi ka mapapagod. Amen. Otherwise, we will not see and appreciate what we have and where we are praised right now. Hindi natin ma-appreciate kung anong meron tayo ngayon at ano ang kinalalagyan natin ngayon. Hanggat sa tingin mo alipin ka. Isa kang anak, kapatid.
Verse 32, sabi dito, ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak, sapagkat ang kapatid mong ito ay patay, ngayon ay nabuhay. Nawala, ngayon natagpuan. Amen. We have to celebrate and be glad because the brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. Namatay. Bakit namatay? Namatay ba yung bunsong kapatid? Di naman, di ba, physical? Pero, ang taong walang fellowship sa Ama, ang taong hiwalay sa Diyos, ay kinukonsider na patay, kapatid. Patay. Mabuti pang merong COVID kung merong kang relasyon sa Diyos. Kesa walang COVID, malayo ka naman sa Diyos. Ulitin ko. Mabuti pang merong COVID na merong kang relasyon sa Diyos. Kesa walang COVID, last year, malayo ka sa Diyos. Ngayong merong COVID, any moment, sa bawat sandali ng iyong buhay, isinusuko mo yung buhay kay Lord, pinagkakatiwala mo, at maya't maya, nananalangin ka at malapit ka sa Kanya. Kapatid, yan yung normal na buhay. Yan yung buhay na buhay. Ang buhay na walang relasyon sa Diyos ay patay. Kaya sinabi sa verse 32, ang kapatid mo dati ng patay na buhay, nawala at ngayon natagpuan. And, amen? Amen? Who are you in the story? Kapatid. Sino ka ba sa kwentong ating narinig ngayong hapon? Amen? The youngest son or the older son? Ikaw ba yung bunso or ikaw yung panganay? Amen? Whoever we are in the story, kung sino ka man dyan sa kwento na yon, now is the time that God moves us to come back to our senses. Amen? To confess that we sin against our Father in heaven. Amen? To ask forgiveness. Humingi ng kapatawaran. Father, we've sinned against you. Amen. Remember the times in your life na tinalikuran mo ang Diyos. Namuhay ka ng naaayon sa mundo, sa sarili mo, living outside the loving fellowship of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ikaw ay isang patay. Huwag mo nang patagalin, kapatid. Now is the time to come back to our Father through Jesus Christ. Kaibigan, kung wala ka pang relasyon sa ating Diyos Ama, manumbali ka, kaibigan. The heaven is ready. He is waiting for you. Amen? Kung nasa fellowship ka man ngayon, magpatuloy ka, kapatid. Enjoy God's presence in your life. Huwag kang papayag na mawalay ka ulit. Amen. Our Father is always waiting for the return of His child. Lagi niya tayong inaantay. He is ready to accept returning sinners. We may have fear that we will be rejected. Baka natatakot tayo, hindi tayo tanggapin. But no, it is a Satan's deceit. Panluloko lang yan ni Satan. Our Father will not reject His child. Same in the story. Tatanggapin ka ng ating Diyos Ama sa langit. He will accept sinners who truly repented and cast themselves to the divine mercy of God. He will do exceedingly above what we have expected. He is better than our hopes. He will not only feed you, but He will prepare feast for you. Our ragged clothes will be replaced by the best robe, the robe of righteousness of Christ. Looking you as if you did not sin. Pag sinuotan ka ng roba ng katwiran na walang iba kundi si Jesucristo, amen, titingnan ka ngayon ng ating Diyos Ama na parang hindi ka nagkasala, pagkat ang nakikita niya sa iyo ay si Kristo
na namumuhay na sa'yo. Amen. We'll come back to Him barefooted, nakayapak. Amen. He will give us sandals of peace for the easiness to share His love and grace. He will put us ring as a symbol of inclusion to the family, to the loving fellowship of the Father, Son, and the Holy Spirit. You are not a slave. Hindi ka alipin, kapatid. Hindi ka alipin, kaibigan. You are not a hired servant. Hindi ka bayarang alipin. A son is always a son. You are accepted. All He has is yours. Amen. Same with the youngest son. Sa panahong wala na siyang malapitan. Sa panahong ganitong krisis, kapatid, amen, na hindi tayo kayang pagalingin ng doktor, ng anumang gamot, kundi ang makakapagpagaling lang sa atin, ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. God touches our hearts to come back to Him. Kapatid, manumbalik tayo sa ating Diyos. Ama, this pictures Christ, kapatid. Yung kaninang bunsong anak, wala nang malapitan, wala nang pag-asa, mamamatay sa gutom. Amen. Ganun din ang ginawa ng ating Diyos Ama sa langit. Nung ang tao walang pag-asang makarating sa langit, walang pag-asang mabuo ulit, maiayos ulit ang relasyon ng ama at ang anak. Kapatid, gumawa ng paraan ng langit. Gumawa ng paraan ng Diyos. God provided a Savior, which is Jesus Christ. Para maayos ulit ang relasyon ng tao sa Diyos. Amen. Kapatid, seek God. Hanapin mo, kapanabikan mo, magtiwala ka sa Diyos. Seek Jesus. Hanapin mo at all cost. Kapanabikan mo, bigyan mo oras. Amen. Na makapili si Jesus. Seek the King. Hanapin mo. Amen. Kapanabikan mo at makapiling mo ang isang hari, and you will experience His kingdom. At mararanasan mo at mamumuhay ka sa iyong kaharian. Let us all pray. Father God in heaven, we give you thanks, we give you praise. Salamat, O Diyos, sa kapangyarihan ng iyong salita at kami naranasan namin ang kapangyarihan mo. Lord, salamat sa itinuro mo ngayong araw na to. Lord, you reminded us that you are waiting for us always. We will just come home. Manumbalik lamang kami sa iyo, Lord. Lord, patawarin mo kami sa mga panahong, mga oras, mga taong lumipas na nilustay namin ang aming kayamanan, nilustay namin ang iyong mga pagpapala, nilustay namin ang aming mga oras sa mga makamunong bagay na hindi naman, O Lord, maglalast forever. Ngunit, O Diyos, salamat sa kapatawaran, sa pagtanggap mo sa bawat isa. Na gaano man kami makasalanan, gaano man kadilim ang aming kahapon, Lord, it doesn't matter to you. What matters to you is we just to come back to you, O Lord. Salamat, O Diyos. Salamat, Hesus Kristo. Ikaw ang aming daan, papuntang Ama. Lord, salamat at dalangin namin na patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya at magalak lagi at mamuhay sa iyong presensya. Salamat, O Diyos. Lord, as a church, dalangin namin ang pinagdaraanan ng bawat isa, lalong-lalo ng aming mga kapatiran na affected ng virus. Lord, we declare the blood of Jesus. Let your healing flow. We ask for your mercy and grace, O God. Hallelujah. We rely on your power, O Lord, na walang imposible sa iyo. Ikaw yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw yung Diyos na nagpapagaling. Ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa iyo, Hesus Kristo. Hallelujah, because in your name, O Jesus, there is power. And your name is above all other names. Salamat, O Diyos, sa katagumpayan ng araw na ito.
Sa iyo ang kapurihan, ibinabalik namin ang lahat ng pasasalamat, kalwalatian. Hallelujah, hallelujah. We glorify, we magnify. Hallelujah. We lift the name of Jesus in our midst. Bless all your people, O God. Bless your children, O Lord. Bless JSRK Abu Dhabi. Bless JSRK Qatar. Bless Tandang Sora, JSRK. JSRK Binangonan, and JSRK Tarlac. Lord, bless your people all over the world. Bless your servants, O God, hallelujah, na ginagamit mo patuloy sa kaharian mo, O Diyos, dito sa lupa at mag-spread ng iyong gospel, the gospel of Jesus Christ, the gospel that saves soul. Lord, salamat, salamat. Glory to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin, Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, mga kapatid. See you sa ating mga Bible study. Ingatan kayo ni Lord. Amen. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.